Here's another update for our project Linnea. Here at day 15 ay continuous pa din ang paghukay para sa ating mga footing and footing tie beam. And then later on ay nakaschedule itong mga footing para mabuhusan. Then as you can see here ay may na-encounter tayong PVC pipe, which is from downspout to storm drain. Since magkakaroof naman tayo dito is matatanggal din naman ito. Since magbubuhos tayo ng footing and footing tie beams ay gagawan natin ito ng spacer. Ang paggawa naman ng spacer ay katulad din dapat ng concrete mixture na gagamitin natin para sa ating mga footing and footing tie beams. And ang taas ng bawat spacer na ito ay 75 mm, which is the required space or concrete cover para sa ating mga footing and footing tie beams. So, ang brief explanation ng importance ng spacer na ito ay para ma-ensure na ang bakal ay hindi lalabas or ma-expose para hindi ito kalawangin, dahil ang magpapahina sa mga bakal ay kalawang. And for example, sa mga footing, ang kinagandaan pa nito ay ma-ensure natin na ang concrete mixture is mapupunta sa pinakaibaba dahil may sufficient space ito para dumaloy pa ibaba. And then, this day din ay dumating ang magtitreat ng lupa for anti-termite and iba pang mga lugar na pwedeng pagbahayan ng mga anay. Then, after matreat ng soil is magbubuhos na kami ng mga footing. So, for day 16 naman is sabayang pagbuhos ng footing tie beam or wall footing, then magsi-CHP laying or mag-aasintada para sa magiging walls dito sa kitchen extension and toilet. So, ang naging process ng pagbuhos ng footing tie beam or wall footing is pinubuhusan mo na ito based sa design dimension nito. And then after that is nagbuhos kami ng additional concrete layer kung saan magre-rest or papatong ang mga CHB. So, ang procedure na ito ay para agad-agarang makapag-asinta after makapagbuhos agad ng footing tie beam or wall footing. Dahil if susunod tayo sa standard procedure is kailangan muna nating magpalipas ng ilang araw para tumigas ang footing tie beam or wall footing bago ito patungan ng CHB. Pero sa ginawa nating procedure na naglagay tayo ng additional concrete layer is to ensure na ang design dimension ng footing tie beam or wall footing is hindi magbabago dahil sa bigat ng mga ipapatong na CHB.
And then dito is mapapansin nyo ang na-squeeze na additional concrete layer dahil sa bigat ng mga nakapatong na CHB. So habang nagsi-CHB laying ay makikita din dito na tinatabunan na ang mga nabuhosang footing. And also, itong mga hinukay from the foundation is ibabalik natin sa magiging kitchen and toilet para ma-meet naman ang taas ng existing na slab. And then this day din ay bubuhusan naman ng mga column. So ang mga gamit naming mga pangporma ay mostly tubular from past project para makatipid tayo sa mga gagamiting kahoy. And mas maganda itong mga tubular para hindi bumubuka ang mga porma. Habang nagbubuhos sila ay tinutok-tok po ang porma para mas sumiksik lalo ang buhos at maiwasan na magkaroon ng honeycomb or ampaw. Here at day 17 naman, after mabuhusan kahapon ng mga poste, ay aalisan na ito ng mga porma. Sobrang ganda ng naging resulta dahil walang honeycomb or ampaw sa mga poste. Ganda ng buhos. Walang honeycomb. And for this day naman ay popormahan naman ang mga beams or biga. Then later ay bubuhusan ito. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
Go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna win. Yeah, we all wanna be free. Right here naman po ay maglalagay tayo ng for future anti-termite, which is a retreatment pipe na magre-rest underneath the slab. 1.5 PVC pipe with hose na dadaluyan ng anti-termite mixture in the future. And here's a quick update dito sa taas. So mostly ay na-finish na ng semi-gloss white. So ang kulang na lang is mga lights, switches, outlets, and etong mga pinto. So for day 18 is tatanggalin na namin itong forma ng beams, and another great outcome dahil wala na namang ampaw ang mga buhos namin. And then, eto na siya. Pwede na magbuhos para sa slab. So, itong mga nakikita nyong orange pipe is ito yung mga wastewater lines from shower area and sinks. So, itatap natin ito sa existing na storm drain. And then, i-flow test natin after para malaman natin kung okay ba ang pagkakaslope ng mga ito. Loko. Dyan na tinuluyo. Haro! Patay, may tulo. Tagas, boy. Patay. And so, that's it for day 18. Shout out! Shout out! Happy birthday! Boss, baka naman! Happy birthday! Baka talaga yun! Wala kandila! Ito na lighter! Ayun! Sana dumami yung trabaho namin ni engineer. Yung wish ko!